ibang bansa, okay, na nag-avail ng package. Ngayon, yung mga package po nila, sir, pinadala ko po sa pamilya nila. 101%. Nagpapasalamat po sila. Nakikita, kung titignan niyo po yung Facebook ko, sir, okay, makikita niyo po doon yung mga transaction ko dito sa business. At mini-mention ko po yung mga taong napadala ko po ng uh, products natin. Ganun po rin po yung gagawin. Ngayon, sir, para magkaroon kayo ng assurance, magtiwala po kayo sa akin. And 101%, lalaki sa lalaki, mag-uusap tayo. May anak ka, may anak ako, may asawa ka, may asawa ko. Sir, gagawin po natin, sir, okay, pagtutulungan po natin. Hindi po kita lolokohin dito, hindi po kita i-scamming dito, at hindi po kita tuturuan ng mali dito. I-guide po kita, sir. Kasi, sir, pagyaman at pag-asenso at pagkita ng pera yung tatrabawin natin. So, pamamaraan, sir, yung yun yun na po yun, sir, yung in-explain ko. Yun, yung pamamaraan, sir, siyempre, pag nag-invest ka dito, sir, hindi naman po tayo agad-agad kikita. Since hindi po natin alam, and since wala po tayong alam sa business, since nag-join ka, nag-avail ka ng package, aaralin po natin. Libre na po yung mga training. So may training po tayo everyday. Okay? Pag free time ka, okay, habang nagpapahinga ka, pwede mo pong matutunan yung business natin. Pwede mo pong mapanood lahat. And tuturuan po kita at unti ko pong i-guide sa inyo. And yung pamamaraan para kumita, sir, tuturuan ka namin dito paano mag-invite or paano pumausap ng tao. And then, i-refer mo lang po sila sa akin, lahat ng kakilala mo, kaibigan mo. Okay, pangalawang option naman, sir, magbabayad tayo kay Facebook. Okay, si Facebook na po yung mag-a-advertise ng business natin. Okay, si Facebook na rin po yung maghahanap ng kliyente para magustuhan yung business natin at ako na rin po yung mag-explain. The same time, sir, okay, makikita mo na po yun sa DTC mo o sa account mo, okay, na ibibigay ko sa'yo na mayroon ka na pong income. Legit po ito, sir. Paniwalaan mo po ako, sir, and hindi ko po yung sasayangin. Ganun po, sir. Ganun po yung kalakaran. Hindi po, sir. Hindi ka yung advertiser, sir, siyempre si Facebook malaking kumpanya. Si Facebook, si Facebook gagamitin natin para mag-advertise ng business natin. Ngayon, si Facebook, opo, parang patalasar, sir, Jollibee. Di ba nakikita ng mga bata sa patalasar sa TV si Jollibee? Ngayon si Jollibee naghahakot ng income dahil sa TV, dahil pinopromote ng si Jollibee sa TV. Opo, advertise yung kumpanya, yung negosyo. Hindi po yun. Hindi po. Ano po kasi yun? Malaki po yung kailangan mong gawing followers doon. YouTuber, kailangan may content. Content naman natin dito. Ang content naman natin dito, sir, negosyo. Okay? So may page tayo, gagawa yung video ko na napanood nyo, sir. So in-adviter, pinalabas lang sa Facebook, pinakalat ni Facebook. Ngayon si Facebook naghanap ng mga tao na interesado dito sa business natin at naghaw at nagtanong. Ngayon nakausap natin at nagustuhan din yung business. Automatic mag-aabil yun ng Neoverse package. And once na mag-avail yun, sir, automatic kita ka po. Opo. Mm. Opo. Po, hindi po ganun. Opo. Ganun yung tao natin. Once na dumami yung tao natin, sir,
tuloy-tuloy na po yung income natin na kahit hindi na tayo mag-advertise ng business natin at yung mga bago na yung magpapa-advertise, gagamitin naman nila yung Facebook nila, mag-advertise din hanggang dumami, sir. At time will come, sir, ikaw, sir, kikita at kikita ka na lang. Ang gagawin mo, sir, i-guide mo na lang din yung mga member mo, yung mga members natin, tutulungan natin din silang kumita dito. Hanggang sa tinutulungan natin kumikita yung mga nagtitiwala and tayo, paangat tayo ng paangat. Ngayon, para umangat din yung mga nasa baba natin, tutulungan din natin. So hanggang tulungan natin umangat ng umangat. Yung mga nasa ilalim. Hindi po ano, sir, mali ano po kasi 'yon. Kaya ano, hindi niyo ang nakikita niyo po kasi yung sa negative side, pero yung positive side ng business natin, hindi po natin nakikita. Kasi ako, sir, professional po ako, sir, na isa po akong professional cake decorator sa Saudi. So hindi ko pagpapalit yung pagiging professional ko po sa Saudi, okay, ano po to, kung scam po itong company na to. Sir, utak naman po ako at may pinag-aralan ko. Nag-invest din po ako ng malaking pera dito. Bakit ko i-invest yung pera ko dito kung lokohan po ito? So dito ko napatunayan, sir, na itong business na to, sir, okay, napaka-legit at para to sa mga taong 5 years, 10 years, 20 years na pong nagiging alipin ng ibang bansa, okay, na kumikita ng 20,000, 30,000, okay, ngayon hindi nakakasama yung pamilya. And ako, sir, nag-decide akong iwanan ko yung pagiging professional ko sa Saudi at ginawa ko yung business na to para makasama ko yung pamilya ko na nagbibigay ako ng suporta, natutulungan ko yung pamilya ko at natutulungan ko yung mga kababayan natin na makauwi dito sa Pilipinas para kumita ng napakaligit. So, sir, yung gobyerno, sir, wala po silang pakialam dito kasi as long as na naka-registered ka po sa DTI at naka-registered ka po sa BIR na nagbabayad ka po ng legal na tax, wala po silang pakialam. Hanggat wala pong niluloko pong problema doon. Legit po ito. At katunayan, sir, alam ito ng presidente si Digong. Alam itong company na to. At din si Marcos. Yun, ano 10 years na siya dito sa business natin. Ngayon, nakabili na po siya ng house and lot, nakabili na rin po siya ng dalawang sasakyan niya, pangalawang sasakyan, at kumita na po siya dito ng more than million. Okay? Dati lang nagtatrabaho sa Promodizer, kumikita ng 15,000 per month. Naglakas ng loob dito sa business natin, tumubok. Okay? Ngayon, gumanda yung buhay. Opo, sir, kasi tulad nga ng sinabi mo, paghihirapan yung pera. So dito, paghihirapan mo din, sir. Yes, sir. Naintindihan.
Sir, ganito yun. Opo, naintindihan ko naman po sir, naghahanap kayo ng assurance. Pero sir, yung assurance sir, okay, nakikita nyo naman kasi yung company natin, pwede nyo pong i-search sa YouTube, pwede nyo pong i-search sa Google kung legit pa tong company na to. And sir, in the same time, pwede ka naman pong umaten ng training natin. Actually nga sir, kung napapansin mo, mini-mention po kita sa live namin every time may training tayo, mini-mention po kita sa Facebook, sa training natin para pag nag-open ka ng Facebook, makikita mo po yung pag-mention ko sa training, papanoorin mo po kung gaano kaganda. At the same time, nakikita mo na sobrang ganda po ng business natin. And yung sinasabi mo naman, sir, about sa pera, sir, yung pera, tama, gaya natin gawa ng paraan. Sir, itong opportunity na to, sir, kung hindi mo po lalakasan yung loob mo, okay, kung hindi ka po magtitiwala, okay, at kung hindi ka po makikinig at hindi ka po willing na matuto, sir, useless yung pera mo. Okay? Kahit may 50,000 ka, 100,000 ka dyan, kung hindi mo i-invest o hindi ka magte-take ng risk para magawa yung business na to, useless lang, sir. Kung ipapadala mo naman sa pamilya mo, oo, sir, mapapadala mo, mabibigyan mo ng pang araw-araw na pangkain, pang suporta. Pero sir, ang tanong, ang buhay ba ganun lang? Magtatrabaho ka para may pang-suporta sa pamilya mo? Sir, ang buhay, sir, maganda na kumikita ka, kasama mo yung pamilya mo at naitatravel mo sila, nabibigyan mo ng magandang buhay, nakasama mo sila. Ang buhay, kaya po sir, tinigilan ko yung pagiging OFW ko, tinigil ko po yung pagiging professional ko, tinalikuran ko yung pagiging professional ko bilang isang cake decorator. Kasi bakit? Nagtatrabaho ako sir, okay? Nagtatrabaho ako sir, sahod ako ng sahod pero hindi ko nakakasama yung magulang ko, yung mga kapatid ko, yung anak ko, yung asawa ko. Hanggang padala lang ako ng padala. So sabi ko hindi ko gusto yung ganung buhay. Gusto ko kumikita ako, anytime nakikita ko yung anak ko, yung asawa ko, yung pamilya ko. So kaya sir nag-decide ako dito sa business na mag-take ng risk. Iwan ko yung professional ko at dito sir, inaral ko at ginawa ko sir. At the same time sir, okay, tinignan ko muna. Tinignan ko within 1 week. Nag-observe ako ng 1 week kung totoo ba tong taong nag-invite sa akin, kung hindi pa to scam. Kasi tama po sir, hindi po basta-basta maglalabas ka ng pera. Pero sir, inaral ko, may utak din naman ako, may isip din naman ako. Kasi for almost 10 years na po akong empleyado sa iba't ibang company, ganun lang yung nangyayari. Sa sahod ka, bayad utang, padala sa pamilya, okay, pag magkasakit, kulang pa yung kulang pa yung gagastusin sa sahod, 'di ba? Sabi ko hindi ko gusto yung ganung buhay. And kaya nag-decide ako po dito. And yung mga magagandang pwede natin ma-experience sa buhay, hindi natin na-experience kasi bakit? Nakakulong tayo sa trabaho natin. Ang pinapayaman natin sa trabaho natin yung boss natin, hindi yung sarili natin. Kasi yung boss natin, alam niya kung ano magkano lang yung pangangailangan mo. Minsan kulang pa nga eh. Tama sir. Pero ako sir, nag-take lang ako ng risk. Kaya ikaw sir, kung mag-take ka po ng risk dito sa business natin, sir, 19,000 kaya natin gawin ng paraan yan. Okay? Kung papadala mo sa pamilya mo, oh sir, makakakain, magiging okay. Pero sir, papayag ka ba na every month puro padala-padala na lang? Every year, padala-padala? So sir, pagtapos ng kontrata, wala nang income, wala nang masupport sa pamilya, kailangan mo na naman magtrabaho. Paulit-ulit na lang ng gano'n hanggang sa tatanda ka ng tatanda ng gano'n. Pero sir, hindi mo naranasan na magkaroon ng sasakyan, hindi mo man lang naranasan makapag-travel sa iba't ibang bansa, hindi mo man lang maranasan na kumain sa masasarap na restaurant kasama yung pamilya mo. Sir, yung simpleng buhay na ibibigay mo, yung pangangailangan ng anak mo at ng asawa mo, nakasama sila. And yun po yung nakita ko dito at yun po yung tinatrabaho ko dito. Sir, kasi pagod na rin. Mm-mm. Mm. Opo. Mm. Opo. Yes, tindahan ko naman.
Hmm. Hmm. Yes, yes, sir. Hmm. Hmm. Ganito kasi yun, sir, yung tulong naman kasi, sir, binibigay naman namin, wala naman pong problema, eh. Kasi ako, sir, alam mo, marami na akong taong natulungan dito sa business na makapagsimula sa business. And ginawa yung business, nahirapan, okay, nahirapan, may problema, umayaw. Ngayon, sinong kawawa? Ako po. Kasi hindi pa nila nababayaran yung pinahiram ko sa kanilang pampuhunan. Hindi pa nila nababayaran. Alam mo, sir, more than 100,000 na po yung tinulong ko sa mga kapwa ko OFW na magsimula dito. And yung nagsimula na sila, yung product, pinadala ko sa kanila, ngayon hindi pa sila bayad. Ngayon, sinong kawawa? Ako po. 'Di ba? Wala po akong problema. Hmm. Sir, yung ano, sir, lahat naman po ginawa. Ang problema lang kasi ang tao, siyempre, mabiktima, pinagbawalan nag-away, hindi problema sa pamilya. Ngayon, gini-give up nila yung negosyo na ginagawa. Kung nila sa mga problema. Nagkaroon na ng account. Sir, 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 kung hindi po ito maganda, po ito ginawa, tagal ng 3 years dito. Kaya po sila, sir, umayaw kasi okay, dahil marami daw silang problema, mga personal problem. Sabi ko naman sa kanila, yung personal problem kaya pong gawan ng paraan. Huwag po sanang idadamay yung business. Okay, may problema sa pamilya, ganito daw, ganito ganyan, na may sakit yung anak, may nag-away sila mag-asawa, nag-away sila magkapatid, namatayan, mga gano'n. Sabi ko, okay lang naman yung problema. Okay, pero wag naman to the point na iiwan mo yung negosyo kasi wala namang problema sa business. May mga personal problem. Ngayon,
nauuna yung problema, okay, inaayawan yung negosyo. Kasi daw, hindi daw kayang pagsabayin, mahirap daw gawin, mahirap daw pagsabayin kasi ganito ganyan, ayaw ng ganito ganyan. So, ngayon sila, nagdidesisyon sila, okay, based sa mga sinasabi at naririnig nila sa pamilya nila. Ako sir, alam mo ba sir, ginawa ko tong business na to, ayaw ng asawa ko. Galit na galit yung asawa ko, bakit daw, sir, ganito po kasi yung business natin, siyempre, para ka lang din mag-aaral ng grade 1, grade 2, grade 3 hanggang makagraduate. Ngayon, makagraduate ka, yun yung success mo. Step by step, sir. Gusto kasi ng tao mabilisan. Gusto after 3 months, 6 months. Okay, ganun yun, sir. Kasi ganito po kasi, may mga tao kasi hindi pare-paras. Hindi ko naman po sinasabi na ganun ka. Kaso nga ngayon, marami kasing ganun na tao na gusto kumita, gusto pagka-join, kumita agad, ayaw aralin yung business. Paano ka kikita kung hindi mo naman naaralin yung business? Okay? Paano mo naman maaaral yung business kung hindi ka naman nag-register sa business? Hindi ka rin magkakaroon ng oras kasi sasabihin nila, 3 years na po ako dito sir sa business, marami na po akong na-encounter na tao, iba't ibang klaseng tao. Yung iba, gusto daw, sige sir, mag-join ako, dapat in just 1 month, 2 months, 3 months, wala akong gagawin, kikita ko. Yun yung gusto nila. Pero sinasabi ko sa kanila, kailangan mo munang pag-aralan yung business bago ka kumita. Hindi mo pa nga alam kung paano mag-present ng business. Hindi ka pa nga nakaka-attend ng training, gusto mo na agad kumita. Ako po, sir, alam nyo, so araw-araw ako nagte-training. Simula nung nag-join ako until now, everyday po ako nagte-training. Okay? Inaaral ko yung business. Pwede mo, pwede mo pong pagka video call mo yung asawa mo, pwede mo kong i-add call, pakilala mo ako sa kanya, explain ko sa kanya yung business. Para the same time, mag-asawa yung magde-decide ng business. Tama? Nasabi, nasabi, nasabi mo na po ba sa asawa mo? Ano naman po sabi niya? Hmm. Naintindihan kita. Opo, naintindihan po kita, sir. And makakaasa kayo sa akin, sir, matutulungan ko kayo dito sa business. Once magtiwala kayo, hindi ko po sisirain yan yung tiwala niyong mag-asawa sa akin. Kung pagkakatiwala mag-asawa. Yes po, tama.
makikita niyo po na magiging certificate kikita niyo po yan sa inyo, sir. Step by step po yan. Po. Is makatulong, mapakita sa mga tao nagtitiwala sa akin na totoo po yung ginagawa ko. And malinis po yung hangarin ko dito sa business ko. Kaya 101% kung ibibigay niyo yung tiwala niyo sa akin, so makakaasa po kayo. Pwede. Mm. Okay. Mm. Mm. Hindi, ano sir, siyempre may gagawin ka din po. So, after natin makabili ng package, registered ka na po, napakita ko na sa iyo lahat, yung account mo, yung username at ID mo, certified ka na. So sir, siyempre wag ka muna pong mag-invite. Kasi bakit? Pag nag-invite ka, wala ka naman sasabihin sa mga, wala kang masasabi sa mga invite mo. Ay, hindi, si scam dyan, naloko dyan. E di, parang sa isip mo, ay parang oo nga, no, na-scam ako dito, parang naloko ako dito. Ay, hindi. Tapos sasabihin ng mga kakilala mo, sumali na din yung kaibigan ko, hindi naman yumaman, hindi naman naging successful, niloko lang siya. So, parang ikaw mag-isip, o nga, parang ano. So wala ka pang training ngayon kasi, sir, mahirap makinig o maniwala sa mga taong nagsasabi-sabi na wala namang pinapakita, na puro sabi-sabi lang. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, sir, start niyan, makakapag-training ka po. Every time may training po tayo. Ang training natin every Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ang training natin sa Zoom. Doon yung meron po tayong pinapaliwanag doon kung ano ba yung kahalagahan ng business at ng insurance. Doon pinapaliwanag kung sa nung every Wednesday pinapakita doon kung ano ba yung gagawin mo bilang nagsisimula. Doon po i-explain step by step lahat doon. So kung gusto mo panoorin mo yung training namin kahapon. Doon po pinaliwanag doon yung training kung paano magsimula at paano gawin yung business step by step. Ano yung babaguhin mo sa pag-iisip mo, ano yung babaguhin mo sa ugali mo, ano yung babaguhin mo sa sarili mo para magawa mo yung business, para ma-align ka sa negosyo natin papunta sa pangarap mo. Yes sir, yun lang po. Pero meron pa po tayong training about sa product. Okay? Paano mo ano yung product na inumin mo, para saan ba tong product na to, para kanino ba to, ano ba to, ano ba yung napapagaling nito. Okay? Nandun po ine-explain din po doon. Nagte-training po niyan mga doktor po ng company natin. I-send ko din po yun sa inyo. Kung ituturuan naman. Yes po kasi sir, mas maganda paulit-ulit para namamaster natin. Hindi kasi pwedeng isang beses ka lang manonood ng training tapos natutunan mo na lahat. Sa 1 hour to 2 hours na training sir, okay, sir, yung 100% na tinuro sa tinuro doon sa training sa video sir. Sir, malamang baka 5% lang na tinuro doon, yun papasok sa utak mo. In another week naman sir, ganun ulit yung training. Sir, another 5% naman yung papasok sa utak mo. Matututunan mo siya. Hindi po agad-agad siya papasok sa isip mo sir.
Kaya kailangan sir paulit-ulit. Anytime sir, pag sa araw opo sir, mas maganda sir makausap ko yung asawa mo. Bukas mga 2 PM dito or 3 PM dito bukas sir. Okay, pwede mong pakausap sa akin yung asawa mo. Chat mo lang ako. Bakit? Ano may text ako na bigay. Text ako na bigay mo diyan. Opo sir, ganito yung dating taga sa buhay natin yung mga ganyang problema pero still positive pa rin and sir, magiging normal na lang sa buhay. Kaya nga po sir, as long as lalaban pero sir, ang maganda niyan lumalaban ka, gumagawa ka ng paraan at the same time naghahanap ka pa ng another opportunity na pwede pang makatulong sa'yo kahit nagtatrabaho ka. At the same time, hanggang sa sir lumaki yung negosyo, hanggang sa kumita ka ng malaki sir, mahirap, alam mo mahirap din sir, nagkakasakit yung pamilya mo, hindi mo pa sila kasama at wala ka pang maibigay, 'di ba? Mm. So sir, schedule nyo, anytime naman ako pwede para makausap ko rin yung asawa mo. Tatlo tayo mag-video call. Hindi po ako matatakot humarap kasi kayang-kaya ko pong explain sa asawa mo yung business natin. Oo, sir. Opo. Mm. Mm.
Tapos sir, ano, tama yan sir, kausapin natin yung asawa mo para malaman din ng asawa mo kasi basta nag-avail ka ng package, eh doon ko rin naman ipapadala yung package mo. And then, sa same time, yung asawa mo, pwede niya rin gawin yung business, part-time, dalawa kayo, and magagawa natin yung business. Tutulungan ko kayo parehas. Kaya, ah, papahalagan ko yung ibibigay ng tiwala. Hindi, sir, yung mindset nyo ngayon, yan din po yung mindset nila noon. Ngayon, kaya po nabago yung mindset nila, okay? Kasi dumaan po tayo sa mga training, natuto sa mga training at napalitan yung mindset. Ako sir, alam mo ba ang mindset ko before? Kaya po ako nagtapos ng pag-aaral, ginapang ko yung pagtatapos ko ng pag-aaral sa college. Kasi ang mindset ko noon, kailangan ko makapagtapos ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho. Kala ko sir, yung pagiging service crew sa Jollibee, magandang trabaho na yon. Akala ko yung pagiging service crew sa Mang Inasal, magandang trabaho na yon. Alam mo ba sir, 1 month ang sinasahod ko, 13,000 per month. Sir, kamusta naman? Hindi ah, kulang na kulang pa sa pangsuporta sa nanay ko, sa mga kapatid ko at sa sarili ko yung 13,000 sa loob ng isang buwan. Kaya sir, sabi ko, kung ito yung magiging trabaho ko after 10 years to 15 years, wala akong pangarap na makukuha. Kasi sir, 10 years na akong empleyado, wala pa rin nagbago sa buhay ko. Okay, hindi pa rin ako makabili ng motor, ng bike, okay, hindi ako makabili ng mamahaling cellphone kasi kulang na kulang. Kaya sabi ko, kailangan kong kulang pa sa pamilya. Ngayon sir, nagnegosyo po ako. Wala po akong alam sa negosyo, wala rin akong pera, naglakas lang ako ng loob. Gumawa ng paraan, inaral ko po. At the same time, sir, yung pagtsatsaga ko, yung pagtitiis ko, yung pagsipag, galing ko, okay, sa buhay, ginamit ko po dito sa negosyo ko. Kasi sa trabaho, ginamit ko yung galing ko, yung talino ko, ang yumayaman yung boss ko. Pero dito sa negosyo, gagamitin galing ko, sipag ko, okay, sir, ang pinapayaman ko po yung sarili ko. Kaya sir, yung mindset pwedeng mabago yan. Pwedeng maturuan yung isip natin kung paano maging negosyante. Kaya sir, wag po kayong mag-alala. Okay, naintindihan ko po kayo na sasabihin nyo na iba kasi yung mindset nila, iba rin yung mindset mo. Sir, nagkataon lang na nauna sila. Ngayon, kung umpisa mo yung business na to ngayong buwan, sir, unti-unti, mababago yung mindset mo. Okay? Kung hindi mo naman babago, hindi ka naman mag 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 invest dito, hindi mo gagawin tong business na to, hindi rin po magbabago yung mindset mo. Kung ano yung mindset mo diyan, okay, kung ano yung mindset na kinalakihan mo, yun din po yung mindset hanggang sa so, ganun lang po talaga, sir. Kaya ako, sir, hindi ako pumayag na hanggang tumanda ako, yung mindset ko, ganun pa rin yung kinalakihan ko. Ngayon, nagninegosyo ako, okay, para hindi lang para kumita ng pera, para matuto ako paano umasenso at paano makuha ko yung mga pangarap ko sa ginagawa kong business na to. Yes sir, wag po kayong mag-alala kasi step by step babaguhin natin yung mindset na sinasabi mo. Mm. Mm. Yun sir, yung sinasabi ko sa yung magandang sistema na meron tayo. Na yun yung gagawin natin, na hindi ka na maghihirap. Okay? So, ang paghihirapan mo lang, sir, okay, mate ng training at intindihin mo muna yung business para, okay,
na sa gano'n maintindihan mo yung ginagawa nating sistema. Na ito sir, yung easy way na legit na puwede kang umasenso. Hmm. Sige sir, wala pong problema. Kasi ganito yun sir, kahit pilitin ko man kayo ngayon makapag-avail ng package kung hindi niyo talaga, gagawan ng paraan, wala din naman pong mangyari. In short, baka po magiging mali pa po yung magiging mindset niya sa'kin na bakit mo ako pinipilit, wala nga akong pera. Ako sir kasi, yung nakita ko kasi yung business na 'to sir, okey pinakinggan ko lang yung taong nag-invite sa akin na, tama naman na kung hindi ka gagawa ng paraan wala pong mangyayari. So, ibig sabihin sir, okey, kaya po ako naka-join dito sa madaling salita, na sa loob ng 4 na araw nakagawa ko ng paraan, pinush ko kasi. So, sinunod ko lang siya na kailangan mong gumawa ng paraan para may mabago sa buhay mo. Kasi kung wala kang gagawing paraan, wala pong magbabago at wala ka pong maumpisahan na pagbabago sa buhay. So ako sir, pinairal ko lang po yung maganda at yung paraan ko sa buhay. And actually sir, bago sumali ako dito, pinaalam ko sa nanay ko, sa asawa ko. And alam mo ba sir, pinaalam ko sa kanila, galit na galit sila sa akin. Bakit daw ako nagtiwala? Bakit daw ako nagpadala ng pera? Bakit daw ako nag-invest ng ganitong pera? Kung pinadala ko daw sa kanila, di sana na, na nakakain pa sila, maganda pa yung kinakain nila. Pero sir, opo sir. Pero sir, ako sir, ang ginawa ko, sumugal po ako. Hindi ko po pinakinggan yung asawa ko, yung nanay ko. Kasi bakit sir? Sir, hanggang kailan ba ako magpapadala sa kanila? Hanggang kailan? Hanggang tumanda po ako, hanggang maubos yung lakas ko. So, tatanda ako sa pagtatrabaho na puro bigay lang ng bigay. Kailangan ko din, hindi po sir, may choice po tayo. Hindi po ganun ang buhay. May choice po tayo. Bakit sir maraming mayaman ngayon? Kasi ang choice nila yumaman. Pero kung choice mo tumanda pag empleyado, magtrabaho na magtrabaho, choice mo yan. Yan po talaga mangyari sa'yo. Pero kung pipiliin mong yumaman, aaralin mong umasenso, at aalamin mo kung ano ba yung ginagawa ng mga mayayaman at mga umaasenso sa buhay, yun din po yung gagawin mo para umasenso. Ngayon sir, ako ang ginagawa ko sir, inaalam ko, kahit galing lang ako sa mahirap na pamilya, inaalam ko at inaaral ko kung ano yung mga ginagawa ng mga milyonaryo ngayon. Ano yung ginagawa ng mga mentor natin na naging successful dito sa business. Ano yung ginawa ng mentor na kanina na nakabili ng sasakyan, okay, ano yung ginawa niya at yun din yung gagawin ko para makabili ng sasakyan. In short, sir, may choice tayo. Hindi ako naniniwala na wala akong choice eh. Ito talaga, mahirap lang kami. Pero hindi, sir. Ako ang choice ko, yumaman, makinig sa mga mayaman, umasenso, at gusto ko yung mga pangarap ko makuha ko. Kaya ako, sir, nagninegosyo. Ito po yung choice ko. So, ikaw kung choice mo na magsuporta sa pamilya mo every month, okay, tatanda ka pong OFW. Kasi bakit sir? Bakit ko nasabi? Pag hindi ka nag-OFW at nasa Pinas ka lang, okay, wala kang trabaho sir, magugutom kayo pare-parehas ng pamilya mo. Or either magtrabaho ka dito sa pamilya mo, dito sa Pilipinas sir, yung sahod mo minimum lang, tapos yung gastusin nyo lagpas pa sa minimum araw-araw. So walang pangarap na makukuha. Kaya ang maiisip ng tao, okay, tiis-tiis lang muna, tiis-tiis lang tayo kasi ito lang talaga yung buhay natin, ito talaga yung purpose ng buhay natin, mahirap, walang pag-asang umasenso. Hindi sir, no. Lahat ng tao may chance na umasenso. Ako sir, alam mo ba, ako wala akong pangarap na yumaman kasi sabi ko, pinanganak akong mahirap, mamamatay din akong mahirap. Pero mali pala yun. Pinanganak akong mahirap, hindi ako papayag na mamamatay akong mahirap.
gagawin ko, kaya tayo nabubuhay sa mundo para pagandahin yung buhay na meron tayo. Pero hindi madali, kasi bakit? May challenge, may problema, okey, maraming gastusin, maraming bayaran, problema lahat 'yan, sir. Kailangan lang natin lagpasan ng lagpasan at kailangan natin na dumami yung pumapasok na pera sa atin para mabayaran natin lahat ng babayaran, at the same time makuha natin yung mga pangarap natin. Tama po ba, sir? So, sir, dito sir, every month puwede kang kumita, okey? Sa loob ng 1 year, puwede kang kumita ng 200,000 to 300,000, okey? Depende sa effort mo. Mape-payout mo yun sir 'pag nandito ka, ikaw mismo yung kukuha sa office. Puwede sir, basta may video account ka. Ngayon, papa-claim mo sa'kin yung tseke, ngayon maki-claim ko yung tseke sa office, okey, may authorization, magpapasa ka ng 2 valid ID mo, magpapasa din ako ng 2 valid ID ko na katunayan na inauthorize mo po akong nagkuha ng tseke mo. Ngayon pupunta naman ako sa BDO, yung BDO ipapa-transfer ko yung pera mo, yung sa tseke doon sa BDO account mo. Puwede po yun. Hmm. Hindi kasi nga sir, ano, kaya lang dumaan sa'kin kasi nandiyan kayo sa abroad, pero kung nandito ka sa Pilipinas, ikaw po personal na kukuha ng tseke mo. Opo, puwede, makukuha mo po siya kasi nakapangalan po sa'yo. Hindi ko makukuha yung tseke mo hangga't hindi, oo, kasi hindi naman po nakapangalan sa'kin. Yung sinasabi ko, what I mean na kapag nandiyan ka sa abroad tapos may video account ka, tapos gusto mong makuha yung pera mo, pag papakuha mo sa'kin sa office, tapos ita-transfer ko, papunta ako sa video, ita-transfer ko yung mo dun sa video mo. Pero kung ikaw mismo magta-transact sir, ikaw po makakakuha nun, personal puwede. Pupunta ka po dito sa office, sasamahan kita. Hindi sir, hindi po dadaan sa'kin. Ngayon sir, ang kasi sir, nandiyan ka sa abroad, kung gusto mong kunwari may income ka ta's nandiyan ka sa abroad, gusto mong kunin yung pera, puwede naman sir, basta may video ka sir. Ngayon, kaya po dadaan sa'kin kasi sino pong magke-claim ng tseke mo sa office? Wala naman po, 'di ba? Tseke po, nakapangalan po. Puwede po sir, puwede po kasi bakit, dito puwede ka magpagawa ng BDO. Ngayon, yung BDO kasi wala ka naman po kasi ngayon dito sir, pero kung may bank account ka mismo sir, bank account, BDO, ngayon ang transaction niyan sir, ipe-payout natin, ngayon lalabas po yan sa tseke. Ngayon yung tseke, since wala ka dito sa Pilipinas, ako po yung kukuha ng tseke, mag-o-authorize ka lang kasi hindi rin po ibibigay sa'kin yung tseke mo kung wala pong authorization galing sa'yo. Ngayon 'pag gumawa ka ng authorization at na ako yung pinakuha mo yung tseke mo, makukuha ko yung tseke. At the same time, yung tseke hindi ko rin siya mapapalitan ng pera kasi hindi rin po nakapangalan sa'kin. Ngayon kung may bank account ka, yung tseke dadalhin ko sa BDO, ipapa-transfer ko, papa-transfer ko doon sa BDO account mo.
Kasi wala naman po sir ibang kukuha nun. Ngayon papatseke mo. Sino pong kukuha ng tseke mo sa office para madala sa bangko? Wala naman po. Kasi yung office natin may sariling, tseke po 'yan. Ngayon, lahat ng kumukuha ng tseke pumupunta po sa office, tapos pumupunta sila sa BDO para mapapalitan nilang pera. Hmm, hmm, hmm. Opo sir. Opo sir, tama po. Opo sir, tama po. Kung gusto mo nga sir, dalawa kayo. Unahin natin yung pangalan mo, pagtas nakaluwag-luwag na, bilhan din natin ng package yung asawa mo ngayon para maging member din yung asawa mo. Para dalawa kayo dun. Hmm, tama yun sir. Hmm, oo. Ah, mm, hmm. Sige sir, wala pong problema. Oo sir, wala pong problema yun sir. Yun po yung trabaho ko para ma-explain ko sa inyo mabuti yung business para maintindihan niyo. Opo sir, wala pong problema. Basta sir, hintayin ko lang kayo. Kasi minsan busy din ako, minsan 'pag maka-reply ako sa'yo, hindi ako sasabihin ko lang sa'yo 'pag busy ako, hindi. Mm, sige sir. Basta kadalasan available ako sir, mga ganitong oras. Pero 'pag gabi sir, gabi available ako 8 PM, 'pag gabi. Pagka hapon naman, mga 3 PM, 3 PM or 3 PM 'yan, mga ganyan. Available na ako niyan. 'Pag wala akong lakad. 3:00 di 10:00 diyan ng umaga.
Hmm. Pero sir, yung business natin nasabi mo naman na sa asawa mo? Ano sabi niya? Hmm. 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 Pero sir, ano po bang tingin niyo sa'kin, scammer po ba ako? Ano po bang impression niyo po sa akin? Bakit? Hmm. Kasi ganito yan sir, gaya ng sinabi ko sir, kahit wala kang pera at nagdesisyon kang gusto mo 'tong gawin, sir, gagawa ka ng paraan para magkaroon at para makapag-umpisa. Kasi kung sasabihin mong wala kang pera, wala ka talagang pera, tama? Sige sir, wala pong problema. Wala pong problema sir. Mm. Mm. Sige sir, wala pong problema. Hintayin ko lang kayo lagi. Sige sir, salamat po. Sige nga sir, excited ako na maging business partner kita sir. Sige po.